Ni-radio challenge ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese warship na dumaan malapit sa isa sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Sa pangatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng AFP sa Kalayaan Island Group, nagpakita ang isang Jiangkai-class frigate ng China na may bow number 525 kasamang dalawang Chinese maritime fishing vessel mag-aalas 8 kaninang umaga. Na-detect ng BRP Andres Bonifacio ang Chinese warship habang dumaraan ito sa may Panata Island. Lumapit ang Chinese warship at agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio. Chinese warship 525, this is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Hindi raw agad sumagot ang Chinese vessel, pero matapos ang ilang ulit na challenge, sumagot na rin ito. Lumapit daw ng 4.6 nautical miles ang barko ng China, pero wala naman itong ibang ginawa kundi mag-counter radio challenge. We conducted the standard radio challenge within the territorial waters of Panata Island, the counter challenge, and we counter challenge that Panata Island and KIG is part of the Philippines. Once we issued our radio challenge, they immediately changed their course going to Subi Reefs. Hindi na bago para sa mga kapitan ng Philippine Navy ang mga ganitong biglaang pagsulpot ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Minsan nga, sobrang lumalapit daw ang mga Chinese warship. Sa mga oras na ito, kritikal na masunod daw ang rules of engagement alinsunod sa polisiya ng gobyerno para hindi sumiklab ang karahasan. One action of the tactical units which is kami po is will escalate or de-escalate a certain situation. So kung ano po yung binigay sa amin ng ROE, stick po kami doon, and if ano yung general ng government natin, yun po yung sinusunod namin. Although yung pressure na dyan, sir, pero that's why we are trained, sir. We are trained to have a decision na mag-conduct ng thin line para to avoid any action na magiging detrimental naman po sa government natin. Sa kabuuan, naging matagumpay ang maritime patrol ng BRP Andres Bonifacio sa kabila ng pagkansela ng nakatakdang aktibidad bukas dahil sa low pressure area. We were able to show the public two things. One is the heroism and sacrifice ng ating mga tropa, kung gaano sila nagtitiis na malayo sa pamilya, pero at the same time, nagagampanan pa rin yung misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan at i-uphold itong sovereignty natin dito sa different areas. Nangako ang AFP na sa mga darating na panahon ay dadagdagan pa at pagagandahin ang mga pasilidad sa mga maritime outposts sa KIG para mapagaan ang buhay ng mga sundalong nadidistino dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.